Saan nga ba ako dapat magsimula? Sa simula, Sa palagay ko, alam ko na ang gusto mong marinig. bakit hanggang ngayon kailangan pa rin lumaban ng babaeng yun? Bakit kinakailangan tapusin ni Mitsumi si Shin? Siguro naman may nabanggit sa inyo si Natsume. Oo. May nabanggit siya tungkol sa'yo. Kay Mitsumi Takayanagi. At konti tungkol sa nakaraan ni Shin Natsume. At syempre, may nakwento rin siya ilang bagay tungkol sa sarili niya. Pero hindi niya nabanggit yung mga mahalagang detalye. Yung ganun, mag-uumpisa tayo doon sa parteng lumabas siya sa ospital tsaka bumalik siya sa eskwelahan. Kaibigan mo pa yung Paul Reyes niyan, ha? Ha? Nasaan siya? Ba't absent na naman siya ngayon? Mapalag ka pa, ha? Kaibigan mo yun, di ba? Hindi ka rito! Si Shin yun, Sigurado ka? Mukhang hindi naging maganda ang pamamalakad dito nung wala ako. Paano naman halos lahat ng mga miyembro ng enforcement team, mga miyembro din ng grupo ng Katana. Kaya ngayon, wala nang natitira sa buong student council. Kanya-kanyang batas na lang sila. Kung sa bagay, masaya din yun. Kayong dalawa! Balak nyo palang itisba ng kata na kagabi, hindi nyo sinabi sa akin, ha? Teka lang, Bunsi! Mga kaibigan ko ba kayo? Ano ba? Baho na kilikili mo! Aba, natural! Mainit-init pa yan pagkatapos ng 50 squat na ginawa ko kanina! Hindi mo dapat ginawa yun! May pilay ka pa! Parang awa mo ng bitiwan mo kami, Singkutin nyo ang kilikili ko! Deadly on-quick beam! Ano? Nandito na uli si Natsume? Ang lokong yun. Nagbalik pa siya para sumuko sa pinakamagaling na martial artist ng eskwelahang ito. Paano mangyayari yun? Talo ka nga sa nakakabata niyang kapatid, di ba? Kaya yun. Para mahirang ang pinakamalakas sa school na to, kailangan mo maging presidente ng enforcement team. At para mangyari yun, kailangan mo manalo sa preliminary fights kasama ang 4 mong miyembro sa club. Malapit na ang laban. Pero sa tingin ko, malabo makatipon agad ng 4 na miyembro si Sin para sa kanyang grupo, kaya malamang hindi na siya makakasali. Tungkol nga pala sa bagay na yun. Narinig ko. Hindi lang niya basta dinisman yung dati niyang Katana Club. Balak pala niya talagang gumawa ng panibago. Huh? Oo, mukha pa nga mas maganda yung binuo niya ngayon eh. Ano nga pa yung pangalan nun? Mitsumi, Pas muna ako. Ayoko ng mga violenteng club. Tsaka isa pa, hindi pa gumagaling yung pilay ko. Oh. Pangalan ko lang naman, di ba? Para makasali tayo sa preliminaries, kailangan pa natin ng 2 miyembro. May kilala ka pa bang iba? wala. Pero kahit sino dyan pwede na. Sigurado naman panalo tayong 3 kaya hindi na importante yung iba. Mukhang napakahambog mo pa rin gaya ng dati. Natsume, wala kaming pakialam kung magtayo ka ng bagong klub o hindi dahil karapatan mo yun bilang estudyante. Kaya lang, huwag mo sanang kakalimutan ang dojong to ay ginagamit ng first at second year karate clubs. Kaya kung maaari lang, sa ibang lugar mo na isabot yung karatula mo dahil ayaw namin yan dito. Tigil-tigilan mo ako, Iwaw. Kung may problema ka sa club namin, pues subukan mo kaming paalisin. Kapag nanalo kami, mapupunta na sa Jukenbu Club ang buong dojong to. Ganun lang kasimple. Maliman po kayo lahat. Ang konti naman. Sana nagsama pa kayo na iba. Sinabi ko sa inyo, sasali ako pero wala akong pakialam. Kung gusto niyo na away, huwag niyo na ako idamay, ha? Oh! Hey! Hindi ako kasali! Ay!
Gusto niyo ng away? Tikman niyo ang bangis ng aking deadly armpit beam! Ang lalakas nila. Parang, ano ginagawa niyo dyan? Lumabang kayo! Nakuha na natin na buong dojo. Pero masyado malaki ito para sa atin tatlo lang. Sige, kung kailangan natin ng mga miyembro, may alam akong isang pwedeng i-recruit. Alam mo ba na nagbubusisin ngayon ng bagong club? Baka gusto mong sumali. Sige na, sumali ka na sa amin. Naalala mo pa ba nung sinabi ko sa'yo noon na ayokong kalabanin si Shin kahit anong mangyari? Kung maaari, ayoko siyang makalaban. Wala na akong pakialam kahit ano pang isipin na iba. Alam mo, nagsinungaling ako noon. Ang totoo niyan, ako siguro ang pinakasabik sa lahat na makalaban siya. Nanginginig pa rin ako sa tuwing iniisip ko, pero hindi na dahil sa takot. Dahil sa excitement. Hindi ko nga alam kung bakit ngayon parang excited na excited ako. Alam mo ba kung anong pakiramdam ko? Masaya! Uy, dumilat ka na! Alam kong gising ka naman eh. Set up. Position 8. Ready? Go! Ang galing ni Mitsumi. Napakalaki ng improvement niya. Parang biglang nawala lahat ng pagkaalinlangan niya. Isang tunay na martial artist na angat sa lahat ng martial arts. Kami ng pamilya Takayanagi ang lumikha at namalakad sa lahat ng uri ng martial arts mula noong una pa lamang. Ang naging layunin namin ay ang paglikha ng isang ganap na martial artist na makakatalo sa kadiliman. Ang mga sikreto at abilidad ng lahat ng naganap na martial arts sa loob ng iisang tao lamang? Ano ba talagang gusto maabot ng matandang yan? Ang Todo High School Martial Arts Tournament. Simula sa July 17, magkakaroon ng 3 araw na preliminary match para sa darating na martial arts tournament. Mahalagang okasyon ito sa school dahil maraming importanteng taong dadalo at ito din ang magpapasa kung sino magiging president at officers ng enforcement team. Kaya yung mga gustong sumali sa inyo dapat mag-ensayong mabuti. Sir! May tanong lang po ako. Yung preliminary match next week ay para sa martial arts at sa mga kasali sa mga club na related dito. Pero paano kung hindi ka kasali sa mga club? Ano? Halimbawa ako. Hindi ako formally nag-aral ng martial arts. Pero kung pakikipaglaban ng pag-uusapan, palagi ko may tsansa naman ako. Sa eskwelaang ito, madami na ako nakilalang magandang asal, matalino at pinalaki na maayos ng mga magulang. Pero madami ditong pakalat-kalat na tulad mong basura. Nakakatawa talaga mga tulad mong manok na pumuputak sa gitna ng mga leon. Kung sa tingin mo uubra ang pag-ugali mong yan dito, maswerte ka pa kung sa basurahan lang namin pupulutin ang mga tukmol na gaya mo. Tama. Simula ngayon, yun na lang itatawag ko sa'yo, Tukmol. Naiintindihan mo ba, Tukmol? Baka masyado mayabang, Tukmol! O bakit? Parang nakamatakot ka. Para ka nakakita ng malimaw ah! Martial arts preliminary match. Ano ngayon? Kahit kulitin mo pa ako, wala kang mapapala. Hindi ako ang tipong sumasali sa club. Lalo na yung club nyo na kuya ko pa mismo ang nagtatag. Sorry ka na lang. Sige na! Mula kasi nung masangkot siya sa insidente yun sa Katanagang, pumangit na ng gustong image ni Shin. Madami nang natakot sa kanya kaya wala nang ibang gustong sumali. Sige na! Tsaka isa pa, baka nakakalimutan mo. Parang kasama na rin sa responsibilidad mo yun, di ba? Kaya dapat lang na... pero kung tutuusin, hindi lang parang. Responsibilidad mo talaga yun. Total parang hinahaman mo rin ako sa mga sinabi mong yan. Ba't di na lang natin daanin sa isang duelo? Payag ako dyan.
May ibubuga siya. Magaling siya. Mukhang na-master na niya ang larong ito. Ang daya mo, mukhang wala kang ginawa kundi pag-practice ng larong to. Ano ka? Ngayon alam ko na kung bakit lagi ka nagkakating classes. Araw-araw kaya ta nandito eh. Hindi. Doon ang laban namin. Sige, magkakaalaman tayo sa pagkanta. Payag ako dyan. Magaling ka, ha? Salamat, ikaw din. Pero sa lagay na to, walang mangyayari sa atin. Alam ko na. Bakit hindi na lang natin hayaan ang fortune machine na to magpasya para sa atin? Okay, payag ako dyan. Kapag swerte ang lumabas, ikaw ang panalo. Pero kapag malas, ako ang panalo. Yun. Okay? Oo. Bubuksan ko na. Okay. Uy, ano ba? Uy, teka! Kala ko ba ati tayo sa bayad sa kinain natin? Ang daya mo naman eh. Uy! Alam mo, Mitsumi, nakakitil ka na ba ng buhay ng tao noon? Hindi pa. Sa tingin ko nga, ako rin hindi pa. Pero baka dumating ang panahon na mabawian ang buhay ang kalaban ko sa isang laban. Sa dalas kong mapalaban, hindi ko na masabi. Ang kuya ko kasi, oo. At hindi sa laban, kundi sinadya niya. 8 taon na ang nakakalipas. 10 taong gulang pa lang si kuya noon. At ako naman 8 taon lang. Kuya! Kuya! Ba't ka umakit dito, Maya? Delikado! Okay lang, no? Kayang-kaya ko to. Laki din ako sa martial arts. Tingnan mo, binigay sa akin to ni Papa. Ang ganda! Oh? Hindi pwede. Huwag mong hawakan, tingnan mo lang. Ang pinagkabilin-bilin sa akin ni Papa, hindi ko daw pwedeng ipahawak to sa iba kahit anong mangyari. Bakit naman? Ewan ko, hindi ko nga alam kung bakit. Pero ang sabi niya sa akin, kahit sila ni Mama, hindi nila pwedeng hawakan to. Wow! Nakakaingit ka naman, Maya. Buti ka pa, binigyan ka nila ng isang espadang ganyan. Pero kung gusto mo talaga, magmakaawa ka lang sa akin, Kuya, oh. Papayagan kitang hawakan ng espada ko kahit konti. Ha? Bakit po, Papa? Bakit niyo po ikukulong si Kuya dyan? Kuya! Kuya! Paano na? Kuya! Masama nangyari ito. Hindi niya kaya pamuluan ng pambihirang lakas ng espada dahil sa sobrang hina ng kanyang pag-iisip. Kapag nalaman ito ng 12 pinuno ng mga pamilya, tsak na manganganib ang mga buhay natin. Sa ngayon, huwag kayong magpapapasok ng kahit sino dito, lalo na si Aya. Kuya, dinalhan kita ng paborito mong pagkain, oh. Rice biscuits. Ito, oh. Ah! Nasaan ka? Sagutin niyo ako! Nandito ako, Kuya! Nasaan na? Saan niyo ako dinala?
Ang dami-daming tao dito. Lahat sila. Pati si Lolang namatay na. Ang mga hayop. Ang langit at ang dagat. Lahat nandito. Lahat sila. Ang Ryugan ay may ugnayan sa lahat ng mga bagay sa mundo. Ito'y may abilidad na makakita ng mga pangyayaring naganap na, ngunit hindi bilang isang manonood lamang. Mararanasan mo to na para bang nabubuhay ka lamang sa isang alaala. Para mo na ring tinapon ang kamalayan mo sa gitna ng walang hanggang karagatan. Nag-iisa ka at naliligaw ngunit walang tutulong sa'yo. Hindi to kapangyarihan na kaya ng utak at katawan ng isang batang 10 taong gulang lamang. Lahat sila nandito pero walang nakakapansin sa akin. Nakakakita sa akin. Para lang akong multo sa kanila. Hindi man lang sila lumilingon. Ito pa lang, kadiliman. Huwag ka mag-alala, kuya. Andito ako, hindi kita iiwan. Andito lang ako palagi. Hindi kita iiwan. Para hindi malaman ng 12 namumuong pamilya ang nangyari sa kanya, napagpasyahan nilang ilipat siya sa bahay ampunan. Kaya pinalabas nila si kuya nung gabing yon. Kuya! Kuya! Sila mama at papa may umatake sa kanila! Kuya! Wala na sila mama at papa! Maya, simula ngayon hindi na tayo magkakahiwalay. Doon ko nalaman na nabaliw na ang kuya ko at nilamon ng kapangyarihan niya ang kanyang kaluluwa. Si kuya ay nilamon na ng apoy, ng kadiliman ng kanyang puso. Ewan ko, para sa akin, hindi ka nais-nais na bagay ang maging malakas. Pero, takot ka din naman maging mahina, hindi ba? Sa akin lang naman ay... Mas nakakatakot kung walang makakapigil sa kanyang mas malakas kesa sa kanya. Mula ngayon, aakuin ko din ang responsibilidad mo at pipigilan ko siya, kaya huwag ka nang mag-alala. Hindi ka nag-iisa. Kung magsalita ka, parang madali lang ang lahat. Magaling ka din palang mambola. Yun ang desisyon. Sa susunod na linggo na ang preliminary match. Mas maganda sana kung makarecruit tayo ng member sa lalong madaling panahon. Mitsumi, ang sabi mo sa akin, gagawa mo ng paraan, hindi ba? Oo, pero hindi gumana. Ganun ba? Kaya di na ako nag-abala. Wala naman pala sasali. Ganun pala, ha? Oh! Pwes lumabas ka at mag-recruit! Pasalamat ka, naawa ko sa inyo, kaya sumali pa ako dito! Huwag na kayong mag-away. Sinama ko tong kaklase kong si Tukmol bilang pagbati. Narinig ko kasing in-announce sa klase na gusto niya mag-participate kaya kinumbisi ko siyang sumali. Pare, kumusta na? Sa ngayon, pagbibigyan ko kayo at sasali ako sa club nyo pero hindi pa final yon ha. Kung akala mong pababayaan kung isang fortune machine lang ang magpasya tungkol dito, nagkakamali ka.